Again, sa ating Chismax Overload, Stars and Spicers, of course, with yours truly, Talatitat po, Elmer Antonio. At ngayon, this time, it's guest time. Narito na po ang ating mga pinakihintay na guest for today's episode po. Episode 11 po tayo ngayon. At narito po, walang iba. Diyos ko, nagpapasalamat po tayo sa kanila dahil nakarating po sila ngayon na maluwalhati sa ating programa. Ayan. At hindi po nila ako binigo. Ayan. At ito po ang nag-iisa, of course, ito po ang original na kumanta. Unahin natin yung original na kumanta ng Sanglinggong Pag-ibig. Walang iba po, si Miss Gloria Papin. Palakpakan po natin. Of course, ang susunod naman po natin ay walang iba. Dating GMA talent po at kilala rin isang recording artist. Composer, producer, lahat na. Dahil tangay na nito eh. Walang iba, kundi si Konsehal, now it's a politician, Konsehal Gary Cruz. Ayan, so gano'n yung konsehal. Gagawin pa lang naman. Okay, magandang shall I say, hapon or gabi po sa ating mga nanonood dito po sa Euro TV. Of course, ating Chismax Overload. Ang topic lang po at magkwentuhan po tayo at baka po mamaya ay kami magkaroon ng konting pag-awit po mamaya sa inyo po. Abangan niyo po yan. Ate Glo, talagang ikaw ay nag-stay ka sa States for more than how many, dekada ba ito? Almost 40 years. Wow, that is 4 decades, 4 decades. to be exact, di ba? So, ilang recording na ba ang nagawa mo doon? Meron pa akong mga 8 CDs na natapos. Mostly covers. Yes. Pero isang album ko po bago ako pumunta doon, as Gloria Villan ako dati, isang album, which is 12 songs. 12 songs. Tapos ni-record ko rin po siya ng Bisaya. You compose all those songs na nakapaloob doon sa album or Pinakompose ko po. pinakompose mo? Pero do you compose also Nag-uumpisa po akong mag-compose ngayon. Meron na Yes. po akong natapos, almost 2 na. Pero inspiring talaga. Okay, So, wow. so abangan. Now, I think God is giving me another chance na para mag-record uli po, para pasasalamat sa Panginoon na meron pa rin po tayong talent na Yes. ipaparinig sa ating mga kababayan. Okay. At eto, pumunta naman tayo sa parte sa banda roon kay Kagawad Gary Cruz. Gary, okay Kagawad. Kinabahan naman ako. Okay. Kumusta ka na ngayon? Bukod as you mentioned, kagawad tayo ngayon sa sa mga taga-Bangkulasi dyan sa Navotas at sa lahat ng Navoteño. Nandito po ako ngayon sa Euro TV. Diyan po tayo naglilingkod sa Barangay Bangkulasi, no, as second term kagawad. And so far, so good. Challenging, mahirap, pero syempre rewarding at the same time dahil nakakatulong ka sa tao, lalo-lalo na kakatapos lang ng bagyo dito sa ating bansa, ano. We did mga rescue operation and at the same time nagbigay kami ng relief coming from the city at syempre coming din sa barangay po, no? Sa pondo po ng barangay. So, sa mga donations din, no? Nakakuha din tayo mga donation. Yun, as kagawad yun. As a singer naman, yan, of course, tuloy-tuloy pa rin ang singing career natin. And, matagal na rin akong kumakanta. But luckily, no, nung pandemic, nagkaroon ako ng hit song. No? Yes. Na kahit mali ang puso, it's over, combined views, it's over 12 million views na po sa YouTube. Wow! So, ayan, medyo masaya tayo dyan at nagpapasalamat po sa lahat po ng, na nakikinig pa rin po ng aking awitin. Marami pa po akong songs sa YouTube, sana po pakinggan din po ninyo. And marami pa i-release ng mga bagong songs. So, hindi pa rin tayo tumitigil. Yan ang ating passion, yan ang ating first love, no? Ikaw nga, Yes, ang pag-awit. At yan din ang naging daan natin para tayo makapasok Exactly. sa sabihin natin sa politika, no? Dahil
of course, parang magkapatid lang din yan eh. We always want to entertain and give service at para aliwin ang mga tao at bigyan sila ng kasiyahan. At of course, pagmamahal. Ayan. Yes, oo. Kasi may mga actor, politician na may mga politician na nag sa showbiz, Yes. may mga showbiz na nagpupolitiko. Yan. Yes. Ganun lang. Vice versa yan. Sabi niya, no permanent enemies, no permanent interest, but only hidden agenda o vested interest. Sabi niya, no permanent friend, no permanent enemies. Yun lang, ganun lang. Walang hidden agenda. No, vested interest. Hindi, yun ang real talk lang tayo nito. Yun ang lagtay na katotohanan. Kaya nga, kaaway mo ngayon, kaibigan mo bukas. Kaibigan mo bukas. Kaibigan mo ngayon, kaaway mo bukas. Kita mo naman nagaganap sa ating mga politiko ngayon, di ba? Lalo na sa mga malalaking posisyon. Di ba? Ganun nga ang nangyayari. Pero, but anyway, Gary, kagawad, napakaraming challenging ang buhay mo ngayon at ayoko nang itanong kung ano ang comparison, pero ang lugar mo ay kilala bilang mga mga nagbabangka ang mga tao diyan. So, paano mo kumbaga sa challenging yung pagtulong sa mga taga-riyan, hindi ba? Okay, pero dati usually ang Navotas is known for baha. Oo. Diba? And kung medyo sa peace and order, hindi na masyado, although lahat naman ng lugar magulo, no? Pero tama ka, no? Very challenging because you have to maintain again the peace and order sa barangay, no? Tulong-tulong yung dapat yan mula sa punong barangay hanggang sa mga kagawad. Then of course sa mga tanod din, no? Ng kasama natin sa barangay. At of course, syempre mga constituents natin na ating mga mamamayan na sasakupan, tulong-tulong. Pang ilang termino mo na ba ito? Second term ko na. So far, ano pinaka-greatest achievements mo ngayon as your second termer? Second termer? Oh, you know what? Nakakataba ng puso pag nabibigyan ka ng mga awards, no? Na galing sa mga taong nagtitiwala sa atin, no? Ng mga recognitions. And of course, ang pinaka-reward dyan, fulfilling dyan, yung appreciation at pasasalamat ng mga tao pag nakatulong ka sa kanila in the most little way, no? Walang malaki o maliit na tulong, no? Ang tao naman very appreciative yan, no? Mapagbigyan mo at saka matulungan mo lang sila ng basta bukal sa yung puso, ma-appreciate nila yan. Kasi like what you said, magpakatotoo tayo, maraming tumutulong pero may personal interest, di ba? So mas rin tumutulong ka na wala kang hinihintay na kapalit at bukal talaga sa puso mo kasi magre-reflect yan eh. At mararamdaman ng tao yon. Yun yung bilang public servant. Ganun, actually, walang pinagkaiba po sa pagkanta. I know Ate Glo will agree on me with that. Pag kumakanta ka kasi, malalaman ng tao kung kumakanta ka lang para magpasikat or kumakanta ka para aliwin ang mga tao. May mga ganung factor din sa singing, no? By the way, yun yung isa sa mga tinuturo ko as a vocal coach and as a singing teacher or singing coach, no? Ayun tinuturo ko sa mga estudyante, no? Do not sing to impress. Sing with your heart para maintindihan at malaman ng mga tao yung mensaheng gusto mong ipahatid sa kanya through your songs. Ayan, kasi kanta-kanta lang yung kanta, birit ang birit, tagalin ang tagalingan, pero hindi natin alam. Hindi na naintindihan ng tao, papalakpak lang sila kasi, uy, ang galing kasi, pero yung message na binating mo, wala, hindi nila naintindihan. Mas maganda yun kasi lasting impression yan pagka na-deliver mo yung isang song sa kanila na maintindihan, mararamdaman nila mula sa puso. Di ba, Ate Glo? Di ba? Ganun tayo mga singers. Tama po yun. Okay, akala ko not to sing to impress, but to express. Yes! Yun na naman ganun ka-shortcut yun eh. Pero papanilig mo sa amin, Gary, yan, maya-maya, yung 12 million ang views mo, doon sa nag-viral, wow, congratulations, ang laki ng kinita mo doon. At paano namin mararamdaman yung expression mo tungkol doon sa kanta niya?
Pigilan man ang puso, ikaw pa rin ang sigaw nito. Wala na yatang papantay sa pag-ibig ko sa'yo. Hindi mo lang alam kung gaano ako nasasaktan sa tuwing hindi iwasan mo o pinagtataguan. Ngunit kaya kong matiis aking naiintindihan. Huwag ka lamang lalayo sa piling ko. Kahit mali ang puso, pilit kong tuturuan. Dahil tama ang pag-ibig na nararamdaman. Kung sakali man di tayo ang magkatuluyan, sapat na sa akin naging bahagi ka ng buhay ko. Di mo lang alam kung gaano ako nasasaktan sa tuwing hindi iwasan mo o pinagtataguan. Ngunit kaya kong matiis aking naiintindihan. Huwag ka lamang lalayo sa piling ko. Kahit mali ang puso, pilit kong tuturuan. Dahil tama ang pag-ibig na nararamdaman. Kung sakali man di tayo ang magkatuluyan, sapat na sa aking naging bahagi ka ng buhay ko. At kung maisip mo na ako pala ang mahal mo, asahan mo hanggang wakas ang pagmamahal ko. Kahit mali ang puso, pilit kong tuturuan. Dahil tama ang pag-ibig na nararamdaman. Kung sakali man di tayo ang magkatuluyan, sapat na sa aking naging bahagi ka ng buhay ko. Kahit mali ang puso. Okay, thank you so much. Thank you, That thank is you. Mr. Oo, at talagang nako, dapat maraming mga kabataan talaga at masundan yung mga yapak na yun eh. Di ba? Yeah, actually, yan Oo. ang isa sa mga advocacy ko sa barangay. No? Mm-mm. Kaya lang hindi na namin naituloy. Nung first term ko, nag-held ako ng free voice lesson. Oo, yun. Alam mo kung gaano kamahal ang voice lesson. Yes. Pero I offered it for free dun sa mga aspiring singers. Ang dami! Ang mga talent Ang dami naman. pala talaga. At yun ang talaga nakaka-amaze sa mga Pilipino talaga. Yung mga Oo. bata, ang gagaling nila Ano ka ba? Hindi lang nadidiscover, ang dami nila. Yes. Yung iba nasa bundok, Yeah. nasa kuweba yung iba eh. Kaya nga dapat,
may proper guidance talaga sa Exactly. kanila. Mm. Yun. Sana maulit ko ulit yan. Pag may time, ulitin po natin yan. Ayan. Yes, oo. At nako, maraming salamat sa inyong dalawa at talagang tunay nga na naging colorful at naging makasaysayan yung ating episode for today's episode natin na second Monday of the month. At talagang hindi niyo ako binigo. So maraming salamat po at wag po kayong antabayanan niyo na yung marami pang kaganapan at talagang napunong-puno po tayo ng in fact may mga natitira pa akong chika at magtatapos na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng umantabay sa atin sa araw na ito, sa ating episode na ito. And of course, ang aming nag-iisang boss na si Boss Danny Mangahas, maraming salamat po sa kanya sa tiwala at